Meanwhile, the transport sector supports the intensified campaign against colorum public utility vehicles. They claim that many of those plying the streets have neither franchise nor registration. Christine Santos tells us more. The transport sector has favored the Land Transportation Franchising and Regulatory Board and Land Transportation Office's intensified campaign against vehicles used for public transportation even without proper registration and franchise. According to Alliance of Concerned Transport Organization President Efren De Luna, it has been a long time since their campaign has started against colorum vehicles. Noong mga nakalipas na panahon, hindi naman nagkaroon ng ganyang mga pagbibigay ng pagpapahalaga doon sa parte ng may mga franchise at saka sa mga walang franchise. Pero tiwala kayo sa parte ng akto, lahat tama ang prangkisa sa body, tama sa riso? Ay sa amin ay sa amin ay 100%. Sa amin sa hanay ng mga ng akto, lahat kami ay legal ang mga dokumento. This is also the stand of the League of Transport Organization of the Philippines or LTOP, saying almost half of public utility vehicles hitting the road haven't acquired proper franchise. Nagrekomenda na naman kami ng computerized electronic tagging para makita natin kung ilan talaga ang unit at prangkisa sa bawat rota. So ito ay ginagawa naman ni Chairman Tolentino. So ito ay dapat tuloy-tuloy itong mga programa at magkaroon sana ng mga tamang dialogue sa ating ahensya de gobyerno. Aside from this, the transport organization asked the government to help in the public transportation system, now that they are requesting for a 2 pesos fare increase or implement a 50 centavos provisional increase last 2008. Labag din sa kalooban namin yung hinihingi namin na pagtaas ng pamasahe. So kami, ang aming instant sana na gusto namin ibalik ng ating gobyerno, hiram namin na 50 centavos dahil 850 dati na 2008 ang pamasahe. So ngayon bayad na kami doon ng per matrix na dapat isauli nila muna para naman maka-attend naman kami sa pangangailangan ng mga super. For the People's Television Network, this is Christine Santos.